Ngayong umaga, pinatawag ni Kuya si Sesa at Lily sa confession room. Morning, Kuya. Morning po. Lily at Cesa, kayo ang inatasan ko bilang maging task leader sa linggong ito dahil parehas ko kayong nakitaan ng pagiging maalam sa content at konsepto. Sige, basahin nyo yung letter. Okay po, Kuya. Housemates, para sa inyong weekly task na tatawagin kong One Shot Wonder, ay kinakailangan niyong gumawa ng isang 7 minutes na video na may integrate ang mga natutunan niyo sa inyong kursong Perception. Good luck, Big Brother! Kaagad pumunta ang dalawang leader na sina Lily at Sesa sa park na may iba't ibang nakahandang props para isagawa ang kanilang weekly task. Naisip ko kasi mga gagamitin natin yung grouping and segregation. So, conceptual organization. Tapos, pwede din tayo. Pagkatapos mag-meeting, naghiwalay sila Sesa at Lily para masimulan ang pagkuha ng mga litrato. Mayroon lamang silang 30 minuto para tapusin ang task. Naku, housemates, galingan nyo! Patuloy na naghahanda ang mga housemate nang biglang Time's up, housemates. Pumasok na kayo sa confession room. So, sa una po na may visual illusion po, Kuya, it is a flat 2D photograph po or printed na car tire. And we made it look like a 3D as part of the playground po, which is the scene. One of the primary cues po na ginamit namin dito yung familiar size, kung saan yung car tire po kasi we have a common knowledge about it, or common po siya. So, observers have prior knowledge sa typical size nito, thickness, shape, ganun. So, yung printed tire po, dahil po it matches the expected size of the playground tire, the visual system assumes it occupies the real space po rather than being a flat image. So, there is also relative size and relative height po na cues. Gulong po, it appears large and positioned low in the visual field na nagsisignal na closer to the viewer. In contrast naman po, yung girl or yung kid na naglalakad sa background appears smaller and higher in the visual field po. So we as humans have familiar references on reference objects. So the smaller size of the girl strongly indicates greater distance po. And yung clear separation between the foreground and background reinforces po yung perception ng 3D. So, meron din pong shading or shadowing na nakaka-contribute po para ma-perceive siya as 3D. So, yung na-print po namin na gulong is nagko-contain na po siya ng internal shading that can suggest curvature and thickness po. So, dahil po pinicturean po talaga namin yung gulong tapos printed po, nasama na din po dun yung shadowing po nung gulong po. Nakakapag-perceive po nga po ng 3D. So, yung shading po is consistent din po kasi sa outer lighting conditions of the playground. Dahil nga po, on the spot po naman siya pinicturean and printed, consistent po yung lighting po. So, nakakapag-blend po yung gulong sa surroundings po niya. And thus, it appears solid po rather than flat po. And finally is yung contextual consistency po na nakakapag-enhance din ng illusion. So, yung mga gulong and children are common po sa playground. So, it is associated sa playground yung mga swings, yung gulong, specifically po dun sa playground namin, na na-associate po yun sa playground here. So, it makes the scene natural po and believable.
Dahil po dun sa realistic context, nakaka-reduce ng perceptual conflicts and it allows the visual system na mag-rely dun sa mga depth cues rather than questioning kung totoo po ba talaga yung printed object na yun. This molecular cues po causes a flat or two-dimensional printed image to perceive as a 3D dimensional occupying the real space. Hello po kuya. So dito naman po sa visual illusion po na ginawa namin, we can see po yung isang tao at yung isang car which appears na mas malaki due to clever perspective po and framing. Also po, dito rin po sa same car na to, makikita nyo that it is placed next to a person in an outdoor scene. So, dahil po dito, nagmukha po siyang life size or mas malaki. Pero kung makikita nyo po sa video, kuya, maliit lang po siya. Parang laruan lang po talaga siya. So, yung depth cues po na na-identify namin is yung relative size. So, yung brain po, ini-interpret po na yung size ng model na car is based on its relationship to the person po in the background. So, sa image po na to, yung car, it appears proportionate next to the human figure. So, na-identify din po namin yung monocular depth cues. Parang yung open field sa scene po, it creates an impression of depth, tricking our brains into believing na yung model po na car is larger. So, sa perceptual organization naman po, kuya, ay yung person sa scene, yung figure, while yung model car or yung mismong car po tries to blend in. So, dito po nagkaroon ng struggle na nag-lead po sa confusion in our size perception kung malaki ba or maliit ba yung pinaka-object po or yung car. So, yung contextual information naman po, kuya, yung sobrang laki po na naisip namin na merong significant role. Kasi, yung familiar na background po ng trees and yung parang nakaupo po na model na ako po, ay naka-influence po talaga dun sa pinaka-perception po or makaka-influence po talaga siya sa pinaka-perception. And yung brain po natin, pinapakita lang na nagre-rely po tayo sa experiences from sa mga totoong buhay na na-experience po natin para ma-judge yung size and yung distance po ng isang bagay o ng isang lugar. So, sa processing po na iyon, it leads po to a breakdown of expected size constancy. Na meaning po, yung common sense na yung humans are much larger than cars, pero yung perception po ay na-challenge by the visual illusion po na na-present po namin. So, if titignan po natin yung ginawa po namin na picture, kuya, parang it makes our brain to uses prior knowledge and expectations to interpret yung size po. And this is an example, kuya, ng Bayesian inference where our past experiences shape our understanding of objects' size based on their context. So, yun lang po, kuya, yung explanation po namin sa visual illusion po na ito. Binabati ko kayong lahat. Kayo ay naging matagumpay sa inyong unang weekly task. Congratulations, housemates!